Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan na dapat maparusahan ang mga mapapatunayang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero ayon sa palasyo. Ito nga po ay sa harap ng pagpangalan sa ilang personalidad na umano'y sangkot dito. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Kenneth. Ryan, walang sisinuhin ang Pangulo at ang gobyerno. Yan ang binigyang diin ng Malacanang kaugnay ng mga development patungkol nga sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bagaman trabaho na ng DOJ ang pag-iimbestiga sa kaso, nananatilian niya ang tindig ng Pangulo kaugnay sa issue na dapat na masusi itong masiyasat at mapanagot kung sino man ang nasa likod nito, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabungeros. Sa tanong naman kung posible bang gawing state witness si alias Totoy patungkol sa kaso, nasa kamay na raw ito ng Justice Department. I-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang. Samantala, Ryan, sa usapin naman ng ekonomiya, sinabi ng palasyo na mananatili ang pagsisikap at pagtatrabaho ng pamahalaan para makamit ang upper middle income status. Sagot yan ng Malacanang sa naging report ng World Bank na nananatili ang bansa na nakakategorya bilang lower middle income na bansa. Maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon globally sa mga nangyayari ngayon, dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Ryan, sinabi naman ng palasyo na nananatiling positibo ang gobyerno na makakamit ang upper middle income status ng Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ryan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.